Okay, so para sa ating second session, ang tatalakayin po natin ay nasa pinasa ng ating kapatid sa 1 John chapter 3. And I would like to again read to you our text. Kanina, medyo sumentro po tayo sa usapan ng service. Particular, yung faithful service. Ngayon, magbibigay pansin naman tayo sa usapin ng sanctification. Kumbaga, sa usapan ng pagbabalik ng Panginoon, isa sa marapat at ang isa sa aasahan ay ang buhay na binanal sa Panginoon. 1 John chapter 3, again, verses 1 to 3. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Basbasan at pagpalain ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Sa verse number 3, ito po ang aking sesentruhan, mga kapatid, mga kabataan. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Kung titingnan natin ang context, may kinalaman ito doon sa magiging paghahayag ng Panginoon, sa kanyang appearance, sa kanyang pagbabalik. Malinaw yan sa verse number 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear. Ang pinag-uusapan dito, yung pagbabalik ng Panginoon. Yung kapag ka ang Panginoon ay bumalik muli, ang sabi niya, when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. This morning, ang gusto ko pong ibahaging mensahe sa inyo ay ang mensahe na magandang maging paalala sa ating lahat. The title of my message this morning, Purify Yourself. Purify Yourself. Kung titingnan nyo sa sulat na ito ni John, pinapaalalahanan niya tayong mga mananampalataya patungkol sa tatlong dakilang katotohanan. This is about his reminder and his emphasis about great truths patungkol sa buhay ng mananampalataya. Una, maganda mabigyan natin ng pansin our present position. Ibig sabihin, yung ating presenting kalagayan. And then, our promise perfection. Diba? Yan yung maliwanag na nandirito. And then, yung pangatlo po, our practical purification. So, hahatiin natin sa tatlo yan. Una, our present position. Okay? Pangalawa, the promise perfection. And then, pangatlo, the practical purification. Ang ating pong pag-asa na makikitang muli ang ating Panginoon ay dapat maghatid o makaapekto sa atin sa buhay na may kabanalan. Ang mga tunay na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon ay kinakailangan po na tayo ay mag-work out, mga kapatid, para sa buhay na kung saan binanal ng Panginoon. Ilang bagay ang gusto kong bigyang pansin sa ating magiging mensahe. Number 1, let us consider our privilege. Let us consider our privilege. Ang sabi ng verse number 1, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Hindi ba napakalaking pribilehiyo na kung tutuusin, ayon sa deklarasyon ng salita ng Diyos, mismo sa bibig ng Panginoon, nung may mga religious people na nag-approach sa Kanya at nag-claim na sila raw po'y sa Diyos, sila raw po'y anak ng Diyos, diniretsa sila ng Panginoon.
Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 8 and verse number 44, ye are of your father, the devil. For the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and about not in truth. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So ang ating pong katayuan, nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, tayo po ay anak ng dyablo. Nung tayo po'y mga hindi pa ligtas, hindi pa tumanggap sa Panginoon, tayo po sa spiritual dating kalagayan, tayo po'y mga patay spiritually, tayo po'y anak ng dyablo. And it is great to know, what a great experience, that after we heard the gospel, and then nag-decide tayo to open our heart to Jesus, and by faith, we accepted Him as our Savior in the declaration of the Word of God, ako at ikaw na anak ng dyablo, dahil ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? What a privilege! What a privilege! Ang sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. So yun ang ating present position. Yun ang isang napakalaking pribilehiyo po natin. And we need to consider that privilege, because in reality, hindi natin deserve ang langit. Hindi natin deserve na tawaging anak ng Diyos. And listen, ang sabi po niya, but listen, ang sabi niya, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Masdan ninyo, ang sabi niya, kung gaano katinding pag-ibig. Naniniwala ba kayo na minahal tayo ng Diyos? Mga kapatid, ang tindi ng kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. And even our Lord Jesus Christ, He gave His life for us. Kaya dito po, makikita nyo na ang pag-ibig na yan ang naging dahilan kung bakit bilang Kristiyano, ang present position natin ngayon, we are now children of God. Amen? And that is very clear in His Word. Sa Romans chapter 8 and verse number 14 and 15, ang sabi po roon, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. And in verse number 15, for we have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Wow! Imagine nyo po, hindi ba sa usapan ng panalangin, pagka raw po tayo magpe-pray, ang sasabihin natin, Ama namin. Remember that? The Lord Jesus Christ told His disciples na ang sabi niya, when ye pray, say, Our Father. Now, ito ang question. Kung di ka Kristiyano, paano mo sasabihin, Ama namin? Hindi naman anak ng Diyos ang hindi mananampalataya. Kaya ang laki-laking blessing na mananampalataya na tayo. Ang laki-laking blessing na ligtas na tayo. Ang laki-laking blessing na Kristiyano na tayo. At ang privilege natin, we can cry to Him, Abba, Father. Christians should celebrate and rejoice because we are now God's children. So yun ang opening nito. Consider our privilege sa verse number 1. Mga Kristiyano, imagine nyo po ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Napakahalaga na ito po ay ating i-appreciate sa buhay natin. Tingnan nyo po ang sabi ng Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So mga kapatid, hindi tayo magpapakatagal dito, but it is good to somehow consider our privilege. Anak na tayo ng Diyos. Kaya kung hindi ka pa Kristiyano, kung hindi ka pa nakatitiyak ng langit, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, I believe now is the best time for you to decide to open your heart to Jesus and accept Him by faith as your Savior. Panampalatayanan mo yung ginawa niya sa atin, na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Yan po ang tinatawag nating gospel. Now, the second point that I would like to share after ng aking pong pagbibigay din sa inyo that you and I should consider our privilege, mga kapatid, sa point number 2 natin, contemplate
our prospect. Diba? Yung pag-isipan nyo po, yung ating pong hinaharap, yung ating pong pag-asa, yung ating pong pangako na nakita dito po sa talatang ito, yung future natin. Contemplate our prospect. Ang sabi, beloved, now are we the sons of God? Ang sabi, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. Amen? We shall be like Him. Okay? For we shall see Him as He is. Ang gusto kong bigyang pansin po natin dito sa point number 2 natin, kasi meron tayong tinatawag na pag-asa. In fact, blessed hope. Ang kagandahan po, napaka-privilege na naging anak tayo ng Diyos at meron po tayong inaasahan bilang anak ng Diyos. Kaya nga, ang pinaka magandang katayuan ay ang tayo po ay ma-consider na anak ng Diyos. Ito po yung promise perfection. Diba? Yung bang idea na ako at ikaw, kung titingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos, ipinapakita po, una, yung pong certain assurance. Yung pong sinabi niya, we know that Christ shall appear. Naniniwala po ba kayo na babalik ang Panginoon? Ang isang Kristiyanong tamad, kahit mag-amen patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ka panipaniwala. Kasi ang kaalinsabay ng paniniwala mo na babalik ang Panginoon, magmamasipag ka. Ang Kristiyano po na kung saan walang katakot-takot, hindi man lang nababalisa, nag-aalala sa kanyang likom buhay, sa kanyang lihis na buhay, sa kanyang pariwarang buhay, yung mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano, tapos okay lang na nasa kalayawan, nasa kamunduhan, hindi ginaganap ang kalooban ng Diyos, hindi ka panipaniwala na siya'y naniniwala na babalik ang Panginoon. Kasi ang dapat epekto ng paniniwala mo na babalik ang Panginoon ay yung pagmamasipag mo. Ang magiging katibayan na naniniwala kang babalik ang Panginoon ay yung matuwid na pamumuhay mo. Mga kapatid, we have that certain assurance na siya'y babalik muli. Kaya nga ang sabi po, wherefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Here we can see in our text that certain assurance na ang sabi po, siya ay babalik muli. Merong panahon, may takdang panahon. Actually po, si Apostol Pablo, binigyang pansin yan. Actually po, kaya mabagal lang po yung aking pacing. Kasi gusto ko lang pong ilahad sa inyo. Pero ang isesentro po natin, dahil yun yung pinaka-topic na naibigay sa akin, yung holy living . Diba? Yung buhay na may kabanalan. Kung paano pong tayo mabubuhay na may kabanalan. So gusto ko lang na ating pong bigyang pansin ang 3 talatang ito. Una, nagpakita ng ating pong pribilehiyo. Sabi ko nga, our present position. At ngayon po, bibigyang pansin po natin yung pong promise perfection at yung practical purification. Tingnan nyo po ang sabi ng Philippians chapter 2. In Philippians chapter 2, ang sabi po niya sa verse number 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you. Yan po yung kalagayan ko. Yan po yung kalagayan nyo. Yan po ang kalagayan ng mga Kristiyano na meron pong someone na nagwo-work in, and that is the Holy Spirit na nagpapaging banal sa atin. Again, ang sabi po niya, work out your own salvation with fear and trembling. In verse number 13, for it is God which worketh in you, but to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Now, pwede bang i-flash nyo sa screen yung verses 15 and 16 ng Philippians chapter 2? Gusto ko kasi makita nyo po para hindi lang kayo basta nakikinig, kundi makita nyo po that from the Word of God, kundi po kayo basta makasunod sa pagbubukas ng Biblia, ang tingnan nyo po yung sinabi po, Philippians chapter 2, verses 15 and 16. Ang sabi, that ye may be blameless. That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nations, among whom ye shine
as lights in the world. Sabay-sabay nga po. Ready? Begin. That you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Mas lakasan natin. Verse number 16. Verse number 16. Ready? Begin. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Gusto kong mapansin nyo po dyan, yung sinabi ng verse number 16, holding forth the word of life, that we may rejoice in the day of Christ. So may tinutukoy pong day of Christ. Sa teksto natin, meron pong sinasabi that when He shall appear. Mga Kristiyano, isang bagay na dapat maintindihan po natin, na ang isa sa matibay natin pinangahawakan at pinaniniwalaan, na kaya hindi mawawalan ng lahat ng ginagawa natin ng kabuluhan dito sa mundo. Because we believe na ang mundong ito, hindi ito ang ating permanenteng tirahan. This world is not our home. Meron tayong blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Ang sabi po ni Apostle Paul, again, holding forth the word of life, that we may rejoice in the day of Christ. Yung tinutukoy na day of Christ na yan, yan din po yung tinukoy niya sa mga taga-Tesalonia, na kung saan day of reunion. Na ang lahat ng mananampalataya magkakasama-samang muli. At magandang maintindihan po natin na yung day of Christ na yan, yan din po yung day, a day of review. Na lahat ng ginawa natin, yan po mga kapatid ay babalikan. Yan po ay muling babalik tanawan. A day of review. At maganda rin na makita natin na yung day of Christ na yan is a day of reward. Yan po yung araw na kung saan ako at ikaw ay gagantimpalaan. And the day of Christ is also the day of rejoicing. Okay? A day of reunion. Mga kapatid, ito po yung day of review, day of reward, and also day of rejoicing. Diba? Enter thou into the joy of thy Lord. Ibig sabihin, napakaganda na ma-establish mo sa atin that being believer, we firmly believe, at ito'y tiyak na tiyak. Nilinaw ko sa inyo sa unang mensahe natin, hey, kaya hindi dapat pabanjing-banjing tayo. Kaya hindi dapat tatamad-tamad tayo. Kaya hindi dapat payagan ang likong buhay natin. Kaya kailangang ituwid ang mga lakad natin. Mga Kristiyano, tandaan po natin na sa mundong ito, ang ating inaasahan ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yes, contemplate our prospect. Certain assurance. Mga kapatid, at ang sabi po doon sa kanyang pagbabalik, we shall be like Him. A Christ-like appearance. Diba? Mga kapatid, and also, sinabi na, we shall see Him as He is. Gusto ko na sa ating pong pagbibigay pansin, sa ating pong naging teksto, makita nyo po, una, yung pong consideration. Let us consider our privilege and let us contemplate our prospect. Alam natin that Christ shall appear. He will surely come again. We shall be like Him and we shall see Him as He is. Ito na po tayo sa pinaka-emphasis po natin. Sa ating pong magiging emphasis, mga kapatid, sa verse number 3, ang sabi po ng writer, and every man that hath this hope. Ano po yung pag-asang sinasabi? Diba sabi ko nga po, sa tamang turo, yung ating mapalad na pag-asa, babalik ang Panginoon. Mga kapatid, kaya huwag niyo pong masyadong i-attach ang inyong buhay dito sa mundong ito. Sapagkat hindi tayo permanente dito. Ngayon pa lang mag-practice na tayo. Sabi ko nga, kung tutusin, yung introduction ko sa inyo, malinaw na mensahe at puntos na po yan na ang ating pong binasang mga talata is about our present position. Anak po tayo ng Panginoon.
Okay? Yung pong promised perfection, babalik siya. At alam natin na sa pagbabalik niya, meron tinatawag na glorification. Siguro, maganda rin na magka-idea tayo, in a way, doon sa ating doctrine na importanteng pinaniniwalaan. Na pag pinag-usapan natin ng salvation, ang salvation po ay ngayon. Salvation sa ating past, sa ating present, at sa ating future. Di ba? So, yung pong sa past natin, niligtas tayo sa penalty of sin. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Dito po sa ating present, yung power of sin. Okay? And then doon sa ating future, from the presence of sin. Ang ibig sabihin, ang salvation po natin is justification, okay? Sanctification, and glorification. Yung idea po ng justification, inari po tayong ganap at dahil nanampalataya tayo, therefore being justified by faith. Ang justification natin by faith, mga kapatid, hindi works ang magja-justify sa atin. Ang i-justify ng works, yung faith natin. Dahil madaling sabihin na tayo'y nanampalataya. Kaya iyan po ay masasabi nating kinonfront ni James na sinasabi mo, may pananampalataya ka pero hindi makita ang gawa. Kasi nga po, ang magpapatibay sa isang tunay na pananampalataya, yung gawa. Pero ang usapan ng justification of men, hindi po gawa, pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng Romans 3 and verse number 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Kaya very firm ang ating belief na ang salvation natin is not by works. Ang ating salvation is by faith. Pananampalataya sa Panginoon. Kaya nung tayo nanampalataya, tayo po'y na-justify. Okay? And as we continue on sa presenting buhay natin, sinasanctify po tayo. Yung pong justification, pag-aaring ganap. Ito namang sanctification, pagpapaging banal. Pinapaging banal. Kaya sa ating pong daily walk, makikita nyo na binabago tayo araw-araw. Wala naman pong naging Kristiyano na nung masave siya, completely nagbago na siya. Diba? Sabi nga, nung aking mga kaibigan sa Bisaya, little by little. Diba? Ibig sabihin, hindi bigla. Yung idea po, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Nung ikaw ay masave, mapapansin mo na pati desire mo nagbago. Amen? Yung appetite mo nagbago. Pati nga attire mo nagbago eh. Diba? Kaya nagtataka tayo na may nagsasabing save pero hindi nagbabago. At ngayon po, maraming kalipunan having a form of godliness at doon tayo maging maingat. Kaya wag tayong aalis sa ating konbiksyon kasi may mga kalipunan ngayon, basta umaattend ka lang, sige, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Kahit katulad pa rin ng dati, mali po yun. Sapagkat pagka ikaw ay totoong Kristiyano, ang isang tiyakang mangyayari, babaguhin ka ng Panginoon. Diba? At ganyan yung ma-appreciate ang ginawa ng Panginoon sa atin. Habang nandito po tayo. Ngayon, meron pong tinatawag na glorification. Yan ang scope of salvation, Pastore. Ang scope of salvation is justification, sanctification, and glorification. Ang idea po ng glorification, yung salvation, redemption of our body. Kasi nung masave ka, kaluluwa mo yung naligtas. Okay? Pero habang nandito ka sa mundo, may katawan ka pa rin. So yung katawan mo ngayon, yan po ang masasabi nating kinalalagyan ng ating old nature. At nung masave tayo, meron tayong new nature. At yun ngayon yung naglalaban. Kaya kapag ka po pinakakain natin ang ating new nature, doon lumalakas ang ating espiritu. At nagkakaroon tayo ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Tama po ba? Ngayon, yung pong glorification, yan po yung mismong katubusan ng ating katawan. At yan ay mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Bubuhayin ng mga namatay na Kristiyano at yung mga natitirang buhay, aagawin. Rapture ang tawag natin doon. Mga kapatid, yun po ang ating pangako
na pinangahawakan that one day, tayo po ay pagiging sakdali ng Panginoon sa idea po ng perfection. Ngayon, dahil nga po sa ating pong pinag-aaralan, binibigyang pansin po natin ito. Ano ho? Yung pong verse number 3, ang sabi po, maliwanag. And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. Young people, believers in Christ, gusto kong malaman niyo po na ang ating pong paghahanda sa tiyakang pagbabalik ng Panginoon ay dapat mag-lead sa atin sa buhay na may kabanalan. Dapat mag-stand out tayo sa mundong ito. Dapat makita ang kakaibahan natin bilang mga Kristiyano. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung ang pag-uusapan po natin ay ang pamumuhay, kinakailangan po na tayo, ang sabi po, verse number 15 ng Philippians chapter 2, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nations, among whom ye shine as lights in the world. At ang sabi po, holding forth the word of life, that we may rejoice in the day of Christ. Tingnan nyo ang sabi po ng verse number 4 ng ating pong teksto. 1 John chapter 3. Diba? Ang sabi po ng verse number 3, and every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. And in verse number 4, whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Siguro po ang unang magandang bigyang pansin po natin, sa pamumuhay sa kabanalan, magkaroon muna tayo ng clear understanding sa usapin ng kasalanan. Ano po ba ang kasalanan? So I just feel, mga kapatid, na magandang sa bawat isa sa atin, ma-define clearly kung ano ang kasalanan. The definition of sin. Ang sabi po ng Bible, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Kung titingnan natin ngayon, mga kapatid, paano dinefine ng Bible ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang pagsuway sa kautusan. Kaya nga, hindi magiging mahirap para sa atin na malaman natin kung tayo'y nagkakasala o hindi. Sapagkat may batas ang Diyos, may utos po ang Panginoon. Kaya tayo may Bible para malaman natin kung ano ang mga bawal ng Diyos. And young people, kung ikaw ay may kaisipan na kaya mo gugustuhin dito o kaya ka magkakaroon ng kaisipan na magpatuloy kapag ka hindi ka pinagbabawalan, kapag ka hindi ka pinagsasabihan, mga kapatid, hindi ito ang lugar para sa iyo. Sapagkat ang church ay nagtuturo kung ano ang bawal ng Diyos. Diba? Yan ang problema eh. May mga kabataan na hindi kaya tatagal kasi bawal to, bawal yung ganon, bawal yung... Sabi ko nga, laro lang maraming bawal eh. Diba? Paglalaro lang maraming bawal eh. Hindi naman po pwede pag nag-basketball ka, lahat ng gusto mong gawin, gagawin mo. Diba? Gusto mong agawin ng bola o kaya talagang medyo napapraning ka na, gusto mong agawin yung whistle doon sa referee. Hindi po pwede yon. Pag tinakbo mo bola, sasabihin ng referee, traveling ka. Kapag ka i-dribble mo ng doble-doble yung bola, sasabihin, double dribble ka. Kapag ka ikaw ay nag-shoot doon sa goal ng kalaban, sasabihin sa'yo, may diferensya ka. Laro lang yan. Pero wala kang magawa. Hindi lahat ng gusto mo pwede. Oh, halimbawa, may maganda kang sasakyan. Katulad nito, tingin ko, yayaman ang gusto tong kabataan na to eh. Ha? Halimbawa lang, umasenso siya, pinagpala siya, nagkaroon ka ng magandang sasakyan. Diba? Nagkaroon ka ng, ano ba yung,
Yeah, BMW talaga matindi to ha. BYD lang sana sasabihin ko, BMW yun sa kanya. Okay, sige, Brad. Kung ikaw ay may BMW, dahil ba BMW ang sasakyan mo, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin? Halimbawa, nakita mo red light. Dahil BMW yan, pwede kang dumiretso? Kahit BMW ang sasakyan mo, pag binit mo yung red light, may kaso ka o wala? Okay. Puti na lang, wala kang BMW. Medyo safe ka pa dyan, ha? Hindi ngayon may BMW ka o luxurious car ka, pwede mo nang gawin ng lahat ng gusto mong gawin. Kasi sa driving, may bawal. Di ba? Bawal po sa driving yung reckless driving. Bawal po yung beating the red light. Bawal din pong mag-drive nang wala kang sasakyan. Di ba? Lalong bawal yon. Kahit gaano kamahal ang sasakyan mo, hindi mo po pwedeng gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Makakapalag ka ba? Lalo na dito sa atin. Pagka yung traffic enforcer, kahit wala ka namang alam na ginawa mo, pag sinabi niyang may violation ka, wala kang magawa. Pag nakipagpilitan ka, yari ka, mananalo ka ba sa kanya? Pero wala kang magawa eh. Hindi ka makapalag. Kasi nga po, tanggap natin na sa paglalaro, may bawal. Sa pagmamaneho, may bawal. Ano pa ba? Ang magandang ilustrasyon. Lahat may bawal eh. Di ba? Sa eskwelahan. May mga rules ba? Dahil ba estudyante ka, lahat pwede mong gawin? Yung teacher nga, wala na rin magawa ngayon eh. Bawal batuhin ng eraser ngayon. Bawal batuhin ng eraser. Sana noon ako nabuhay para hindi ko naranasan yon. Oo, sana ngayon ako nabuhay. Naranasan ko na nabato ng eraser eh. Sinalo ko nga, tapos sinyut ko doon sa trash can eh. Kasi nga po, mahilig ako mag-basketball noon. Oo, ang galing ng teacher ko. Siya nag-assist eh. Binato sa akin yung eraser eh. Nasalo ko eh. Tapos nilay off kong ganun sa basura. Ayun, pinatawag nanay ko. Sa lahat ng larangan, sa lahat ng bagay, alam natin at tanggap natin may bawal. Kung tanggap mo sa laro, may bawal. Kung tanggap mo sa driving, may bawal. Kung tanggap mo na sa school, may bawal. Sa church, gusto mo lahat pwede? Mga kapatid, tanggapin natin. Sa Bible, nung dinipay ng kasalanan, ang sabi, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Kaya, eto kung kayo'y medyo bago-bago sa inyong pananampalataya, makakatulong to. Sa Bible, sa definition ng sin, may tinatawag na sin of omission at saka sin of commission. Ano yung sin of omission? Ang sin of omission, ito yung mabuti, hindi mo ginawa. Di ba nakakarinig tayo ng mga nakakausap natin? Sabi niya, ay ako, ang mahalaga sa akin, hindi ako gumagawa ng masama. Di ba? Ang importante sa akin, wala akong ginagawang masama. Okay? Sa isang bahagi, mukhang absuelto ka. Pero pag inaral mo sa Biblia, ang kasalanan, hindi lang yung ginawa mo yung masama. Kasalanan din po sa Biblia, yung hindi mo ginawa, yung alam mong mabuti. Tingnan niyo po, James 4:17. James chapter 4 and verse number 17. And try to understand that verse. Ang sabi ng Bible sa James chapter 4 and verse 17, and to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Sa kanya wika na nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. So kaya lumalabas sa definition ng Bible, sa definition of sin, meron tinatawag na sin of omission, at ang idea ng sin of omission, yung mabuti, alam mong mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan yun. Okay? Medyo nagbibigay pansin tayo para at the same time, total, mga kabataan nito, maganda pong magkaroon tayo ng solid, concrete knowledge about this very thing. Okay? Yun ang sin of omission. Tama, alam mong tama, hindi mo ginawa. May tama ka. Sin of omission yan.
Yung isa naman, yung sin of commission. Now, pag narinig natin yung sin of commission, ang alam nating kasalanan ng commission lang, yung mga lahat ng bagay gusto may commission, yung mga ganyan, di ba? Oo, yun po yun. Hindi. Sa Biblia po, ang sin of commission, ito naman yung bawal ng Diyos, ginawa mo. Yung isang idea, yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Yung tamang gagawin, hindi mo ginawa. Kasalanan yun. Ito naman, yung hindi dapat gawin, ginawa mo. Yung hindi tama, ginawa mo. Ang tawag dyan, sin of commission. At ang talata natin dyan, ito mismong teksto natin. 1 John 3:4, whosoever committed sin, transgresseth also the law, and sin is the transgression of... Pagka medyo hinukay pa natin, sa relasyon ng usaping kasalanan sa banal na spirito, meron pong quenching at grieving. Yung idea ng quenching, yung dapat mong gawin na hindi mo ginawa, naku-quench ang banal na spirito. Pinapatay mo yung ningas. At yun naman pong grieving, yun naman yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, na sinasabi po ng verse number 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yung ayaw naman ng banal na spirito, yun ang ginagawa mo. Yung masama, yun ang ginawa mo. Yung bawal, yun ang ginawa mo. Grieving the Holy Spirit yan. Sin of commission yun. Yun naman pong quenching the Spirit, okay? Quenching the Holy Spirit. Yung gusto ng banal na spirito na ginagawa mo, yung tama na dapat mong gawin, hindi mo ginawa, quenching naman yan. So kaya mga kapatid, ang gusto ko lang po, maintindihan nyo po yung definition of sin. And then second, it is also good to understand the deception of sin. Kasi ang sin, hindi naman nag-a-appear sa atin yan eh. Doon sa right away, naiisip mong mapapasama ka eh. Siguro po, it is good to somehow have an idea how the devil tempted yung ating pong unang mga magulang, si Adam and Eve. Di ba? So meron pong daya lagi. Yung kasalanan, magpapasaya yan. May delight, mga kapatid. Kaya nga, importante na tayo po ay magkaroon ng lalim sa usapin ng buhay sa Panginoon, and knowing that Christ Jesus, that our Lord Jesus Christ will surely come again. We need to be on guard. Mga kapatid, magbantay po tayo. Minsan ang akala mo nakakaisa ka. Hindi. Baka ikaw ang naiisahan. Ang deception po nung sin, parang may i-offer sa iyo yan nang akala mo mabuti. Kaya nga ang paalala, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ang akala mo, yun ang masaya. Ang akala mo, yung kalagayan mo sa church, nakakabor sa church nyo. Bakit? Puro kayo Sunday morning worship, Sunday afternoon, may prayer meeting pa kayo. Sabi ko nga, ang tingin ng iba dyan, napakalungkot naman ang buhay nyo. Tignan mo yung buhay ko. Ang saya-saya. Lahat ng gusto kong gawin, nagagawa ko. Yung bang parang storya ng prodigal son, na kaya po siya umalis at lumayas kasi gusto niya, magawa niya ang lahat ng kanyang gusto. Ganyan ang daraya ang kasalanan. Nang akala mo, pasasayahin ka niya. Nang akala mo, makakabuti sa iyo. Ang akala mo, advantage sa iyo. Mali ka. Daya ng kasalanan yan. Sapagkat ang isang tiyakan na idudulot ng kasalanan, destruction. The destruction of sin. The definition of sin, the deception of sin, and the destruction of sin. Marami na pong young people ang very useful noon, na ngayon, hindi lang nawala sa church, sira na ang buhay. Yung mga ang akala nila, ay, salamat, nakahinga na rin ako. Nakawala na rin ako sa church. Yung bang itinuring nilang kulungan ng church? At ang inisip nilang kalayaan, yung makalabas ka ng church? Diba? Tingnan nyo po ang nangyari sa prodigal son. Thinking na masaya, yung lalayo siya. Thinking na masarap, yung nagagawa niya ang gusto niya. Saan siya dinala ng gusto niya? Ano nangyari? Hindi ba naging miserable buhay niya? His life became miserable.
Mga kapatid, hindi po pwede na ikaw ay mabubuhay sa kasalanan. Hindi po pwede na ikaw ay lalayo sa Diyos. Hindi po pwede na ikaw ay magliliwaliw sa lahat ng kalayawan ng mundong ito at kasamaan ng mundong ito na ayos lang. No! Laging may consequence. Kung Kristiyano ka, papaluin ka ng Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay lumalayo at hindi ka nakakaranas ng palo, medyo mag-isip-isip ka. Diba? Tumalikod ka sa Diyos, pero walang nangyari sa iyo, mag-isip-isip ka. Diba? Hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, pero parang walang masamang epekto sa iyo, mag-isip-isip po tayo. Sapagkat ang Biblia na po ang nagsabi, pag anak ng Diyos, papaluin niya kapag ka lumalayo at nagkakasala. Mga kapatid, James chapter 1, please. James chapter 1. Kasi sinabi po ng teksto natin di ba? Purify yourself. Sa James chapter 1, ang sabi ng verse number 12, Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Okay? Ang sabi ng verse number 13, maliwanag. Pagka ang tao raw po'y tinutokso, wag natin sasabihin, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is thrown away of his own lust and enticed. Diba? At kapag raw po yung lust nag-conceive, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. Mga Kristiyano, importante na maintindihan po natin sa usapang pagbabalik ng Panginoon sapagkat ito'y tiyak na hindi tayo permanente sa lupa. Babalik ang Panginoon at ang sabi po ng ating teksto, and every man that hath this hope in Him purify himself even as he is pure. Ang isa sa dapat maging impact ng katotohanang babalik ang Panginoon ay ang buhay natin na may kalinisan. Opo, na dapat medyo iwasan na natin yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang ating pong mensahe, medyo sumentro po ito, Pastor, doon sa ating present position. Ano ang present position natin bilang Kristiyano? Mga anak tayo ng Diyos. Behold what manner of love the Father bestowed upon us, that we should be called the sons of God. What a privilege! And we must consider that privilege. Ako at ikaw, anak na tayo ng Diyos. That is our present position. And then, there is promise, perfection, na ang ating katawang ito, pagbabalik ng Panginoon, papalitan ng walang kasiraan. At idiniin po ni John sa kanyang panulat yung practical purification na dapat habang nandirito tayo sa lupa, kinakailangan po na maging tuwid ang ating lakad, mabuhay tayo sa kabanalan, mabuhay tayo sa kalinisan. Mga kabataan, mga Kristiyano, panahon na para merong dapat tumindig bilang anak ng Diyos na dapat makita nila na bilang Kristiyano, hindi tayo sa mundong ito. Kaya hindi tayo dapat kaayo ng mundo. Kinakailangan makita po nila ang binagong buhay, ang buhay na ayon sa kabanalan. Amen? Hindi po pwedeng yung kanta nila, kanta mo rin. Hindi pwedeng yung lakad nila, lakad mo rin. Hindi po pwedeng yung amoy nila, amoy mo rin. Hindi po pwedeng ang kasuotan nila, kasuotan mo rin. Hindi po pwedeng ang kaisipan nila, kaisipan mo rin. Kinakailangang maintindihan natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, kinakailangan po na tayo po sa ating lakad, mabuhay na iba sa lakad ng mundo, iba po sa masasabi nating kaisipan ng mundo, iba po mga kapatid, doon sa katwiran ng mundo, iba rin po sa mga masasabi nating pamumuhay ng mundo. Mga kapatid, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, thus we should be called the sons of God. Mga kapatid, ang sabi po, therefore the world knew Him not, knew us not. The world knoweth us not.
because it knew him not. Paalala, beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet shall appear, not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is. Verse number 3. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Alam niyo po, ang gathering na ito, ang pinaka-intensyon ay ang i-challenge tayo at encourage tayo na maging ready tayo any moment na bumalik ang Panginoon. Sa usapang service, sa usapang sanctification, kinakailangan ready po tayo. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, siguro isang mahalagang katanungan ang dapat bigyan natin ng pansin ngayon. Sapagkat alam ko na lahat tayo aware na may kamatayan. At ngayon sa ating aral na pakinggan, may takdang panahon na babalik ang Panginoon. Kung sa usapin ng kamatayan, pagdating nito sa iyong buhay, o kaya kung babalik ang Panginoon, ikaw ba'y nakatitiyak na sa langit ka patutungo? Ngayong umagang ito sa ating naging pag-aaral, sa naging pakikinig natin sa mensahe, kung ikaw ay wala pang katiyakan ng langit, kung hindi mo tiyak na sa langit pupunta ang iyong kaluluwa kapag ka ikaw ay namatay, sinasabi ko po sa inyo ngayong umagang ito, that our Lord Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Gusto niya na tayo'y kanyang iligtas. Kung hindi ka patiyak ng kaligtasan at gusto mong tanggapin si Jesus Christ by faith, gusto mong panampalatayanan yung ginawa niya para sa iyo, na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. If you want to open your heart to Jesus and by faith, tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Pari ba makita ko ang iyong kamay? Gusto ko pong tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas. Meron po ba? Pakitaas mo ang iyong kamay. Huwag kang mahiya. If you want to receive Christ in your heart by faith as your Savior, ito yung pagkakataon para sa iyo. Assuming that all of us here this morning are already saved, hinamon tayo ng mensahe para sa faithful service. Hinamon tayo ng mensahe para sa banal na pamumuhay, yung pagtalikod sa kasalanan at ang pamumuhay natin sa Panginoon. Ang kagandahan po ng mensahe kapag ka ito ay gumawa at kumilos sa ating buhay. Kung ikaw ay nahamon sa unang mensahe at na-realize mo na dapat faithfully paglingkuran mo ang Panginoon, na hindi dapat masayang ang pagkakataon. Na-realize mo that serving God is a command, that serving God is a choice, that serving God is a chance. Yes, serving God is a challenge, and it is a commitment. And you realize na ang buhay natin ay buhay na dapat ipinaglilingkod natin sa Panginoon. Na dapat abutan tayo ng Panginoon na ginagawa natin ang dapat nating ginagawa para sa Kanya. At ngayon sa ikalawang mensahe, na-realize mo na dapat habang tayo po ay naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, dapat tayo po na po-purify ang ating buhay. Sa anumang paraan na kumilos ang Panginoon sa iyo. Maybe this morning, hindi ko alam, maaaring ikaw ay kinikilos ng Panginoon na gusto mo, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Maaaring gusto mong mag-aral sa Bible School. Maaaring gusto mong mag-full-time worker. Maaaring gusto mong isuko ang buhay mo para sa full-time ministry. Nais ko munang magbigay panahon at pagkakataon sa iyo. Meron po ba sa ating gusto na ang kanyang maging pag-aaral ay sa Bible Seminary? Pakitaas ka ng kamay.
Meron ba rito? Gusto ko pong mag-enroll sa Bible College, Bible Seminary. Gusto ko pong mag-surrender ng buhay ko para sa full-time ministry. Meron po ba? Pakitaas niyo po ang inyong kamay. Huwag kayong mahiya. Praise the Lord. Amen. Meron pa po ba? Gusto ko pong mag-aral sa Bible School. Gusto ko pong maging full-time worker. Meron po ba? Pakitaas niyo po. Huwag niyo po ibaba ang inyong kamay. If you are sincere and honest, okay, siguro lapit kayo dito sa harap. Lapit kayo dito mga anak. Lapit kayo. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa inyong desire. Gusto ko pong mag-aral sa Bible School. Lahat ng nagtaas ng kamay, you come to the altar. Ating ipadama sa Diyos that we are sincere. Dito sa harap. Meron pa ba? Ang gusto ko po ay ang isuko ko ang buhay ko sa full-time ministry. Dito sa gitna, anak. Purihin ng Diyos sa inyong katapatan at umasa kayong isasama namin kayo sa panalangin. Young people, believers, narinig natin ang hamon ng mensahe about faithful service, about holy living. Babalik ang Panginoon. Dapat masumpungan tayo nagtatapat sa paglilingkod. Dapat ang isang Kristiyano, ang katiwala ng Diyos, dapat masumpungang nagtatapat. At ngayon po, bilang mga anak ng Diyos at nangahawakan na babalik ang Panginoon, kung may mga dapat isukong kasalanan, kung merong dapat talikuran sa ating buhay, ang altar ay bukas para sa iyo. You come to the altar. Amen. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. If the Lord is talking to you, if the Holy Spirit is convicting you, I want to be faithful. I want to serve God faithfully. And I want to surrender to God. Yung aking bisyo, yung aking maling lakad, yung aking maling buhay, bukas ang altar para sa iyo. Sige po, forward pa tayo anak para hindi maharangan ng gitna. You come, you talk to God, you pray to God. Maring yan ay maling relasyon, maring yan ay bisyo, maring yan ay kasalanan na nagpapahirap sa iyo. Hindi magandang abutan tayo ng Panginoon na nasa maling lakad at maling buhay. Ito'y magandang pagkakataon para sa iyo to make things right before God. Sige po, sige po. Nais ko kayong ipanalangin. Praise the Lord. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Gusto ko magamit ako ng Panginoon. Gusto ko pong abutan ako ng Panginoon na meron akong ministeryo para sa Kanya. Gusto kong bumalik ang Panginoon na faithfully ginagawa ko ang tawag niya para sa akin. Gusto kong abutan ako ng Panginoon na nasa matuwid na lakad, nasa tamang pamumuhay. Yan po ang aking prayer. You come to the altar, you pray to God, ask God to help you na abutan Kanya sa tamang buhay at kalagayan. Meron pa po ba? Gracious, loving Father, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa buong tapang at katapatan na nagpasya na sila ay mag-aaral sa Bible Seminary, na sila po ay magsusuko ng buhay para sa ministry. At nagpapasalamat din po ako sa iyo, Panginoon, sa konbiksyon ng Banal na Espiritu, sa mga kinilos at kinausap mo, na bilang Kristiyano, dapat kaming masumpungan na nagtatapat sa iyo, Panginoon, at ang aming buhay ay maging malinis, maayos sa iyong harapan, sa iyong paningin. May you give us grace, Heavenly Father, to live according to your will. Lord, help us na maging faithful kami sa aming paglilingkod sa iyo. Itama mo po ang aming isip, buhay, at motibasyon, Panginoon. Thank you so much. Bless each and every one of us, O God. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang bawat nagpakababa sa harapan mo, dakilang Diyos, at lumapit sapagkat nais nilang tumugon sa iyo pong naging pangungusap. Aming Ama, pinupuri ka namin, dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Pastor Kenneth, please.